Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ng mga kapatid, ngayon ay pinagbiriwang natin ang paggunita kay Santa Rosa ng Lima, isang dalaga, at siyang ikalawang patron ng ating bansang Pilipinas. Sa kanyang halimbawa, nawa ay matularan natin siya sa pagbibigay ng ating sarili para sa mga mahihirap at para sa mga nangangailangan. Gayun din, ang patuloy nating pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na tumatawag sa atin sa kabanalan ay papurihan natin at pasalamatan, lalo na sa mga kaloob niyang biyaya para sa atin na tinatamasa natin sa araw-araw. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawa, mga pagkakasala at mga pagkukulang, at ihingin natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos amang mga pangyarihan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Anupat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Bet-Milo ay sama-sama nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Watam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Serizim at humiyaw, "Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, 'Ikaw ang maghari sa amin.' Sumagot ang olibo, 'Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo.' Sinabi nila sa igos, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Ngunit sumagot ang igos, 'Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo.' Kaya sinabi nila sa ubas, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Sumagot ang ubas, 'Sa akin ang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan niyoon kung ako ang maghahari sa inyo.' Kaya sinabi nila sa dawag, 'Ikaw na nga ang maghari sa amin.' Ang sagot ng dawag, 'Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyo sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano.'" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon
ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari, o poon, dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya ng iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong pinagkaloob. Poon ang sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo siyang tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang makasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawang tanghali at mag-ikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Na mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Ang Diyos walang pinipiling oras sa kanyang pagtawag. At lahat tayo ay pantay-pantay
lahat tayo ay tinatawag ng Diyos sa isang buhay kabanalan at lalo na sa isang buhay sa piling ng Diyos sa kalangitan. Kaya nga, at the end of our life, tayo ay iisa lamang ang pupuntahan. Iisa lamang ang reward sa ating pagpapagal sa mundong ito. Yan ay ang langit. Wala namang mga level sa langit na ikaw ay mahabang nabuhay dito sa lupa, mas marami kang ginawang mabuti, kaya doon ka sa taas. Hindi naman. Pagdating sa langit, pantay-pantay lahat tayo. At yan ang gustong ipakita sa atin ng Diyos. Hindi dapat tayo magmataas at sabihin natin na mas magaling tayo, mas marunong tayo, mas advance ako sa aking pamumuhay bilang isang tao, mas marami na akong taon ng paglilingkod sa simbahan, mas marami na akong taon ng experience sa buhay na ito. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ito sapagkat ang tinitingnan ng Diyos, paano tayo sumunod sa Kanya. At paano natin isnasa buhay ang Kanyang tawag sa atin sa buhay kabanalan. At ang reward, ang buhay na walang hanggan, ang langit na tahanan kung saan lahat tayo pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang matanda, walang bata, kundi tayong lahat ay magiging pantay-pantay na nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. At maging dito pa lamang sa lupa, yan din ang nais ipakita sa atin ng Diyos. Hindi porke tayo ay matanda na o tayo mas maraming alam sa buhay, ay tayo na ang mas dakila sa iba. Minsan may mas bata pa sa atin na mas banal pa kaysa sa atin. Minsan may mas bata pa pala sa atin na mas marunong sa buhay kaysa sa atin. Minsan matanda na nga tayo, sasabihin ng iba, ang tanda-tanda mo na pero wala ka namang pinagkatandaan. Kaya nga mga minamahal mga kapatid, we learn how to listen, we learn how to accept yung mga kalakasan at kahinaan natin sa buhay. Iba-iba ang ating kondisyon, iba-iba ang ating sitwasyon, pero ang mahalaga, tayo ay sama-sama at na nagumagawa ng kabutihan. Yun ang mahalaga, na tayo ay sumusunod sa Panginoong Diyos sa anumang ating ginagawa sa buhay. Kaya nga, magandang tularan natin ang buhay ni Santa Rosa ng Lima. Ito, si Santa Rosa ay ginawang patron ng Pilipinas noong panahon ni Pope Clement X. At dahil tayo ay itinalaga na sa Mahal na Birheng Maria bilang ating patron, Immaculada Concepcion, ginawang ikalawang patron ng Pilipinas, si Santa Rosa, ni Pope Pius XII. At si Santa Rosa ay isang dalaga. Hindi naman siya actually madre, kundi siya ay Dominican Tertiary o Third Order ng Order of Preachers. At ang kanyang buhay ay inilaan niya para sa Diyos. Ang buhay niya ay, bagaman siya ay nakalaan para ikasal o ihanap ng kapareha, mas pinili niya na maging dalaga para kay Kristo. Ganon din tayo. Pwede tayong manatili sa kalinisan, pwede tayong manatili sa kabutihan kung pipiliin lagi natin si Kristo sa ating buhay. Yan yung pinapakita sa atin ng buhay ni Santa Rosa. At nawa, ang buhay natin ay maging kalugod-lugod, parang isang bulaklak, maging kalugod-lugod at mabango sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Si Santa Rosa ay patron ng mga hardinero, siguro ng mga plantito at plantita. At makikita natin sa pag-aalaga sa mga halaman, wala naman tayong itinatangi. Lahat, syempre, ating aalagaan. Gayon ang Diyos para sa atin. Lahat tayo inaalagaan, lahat tayo binibiyaan, lahat tayo maganda sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat tayo pantay-pantay, lahat tayo nagtutulungan upang tayo makarating sa tunay nating tahanan, ang ating reward doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo.
Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Kaya't sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonaryo at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang Ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtsatsaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo, naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. At sa saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na panalangin at kahilingan. Panginoon naming Diyos, mapagpakumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami sa nasa piling ka namin at binibigyan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, tayo po'y dadako na sa pag-aalay. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunitan namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Fernando ang aming patron, ni Santa Rosa ng Lima, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal, pupunta sa ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Mangyari pumunta po dito sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. At isusunod na rin po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumulang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo mga kapatid namin itong nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal na katakdang mga ibang bansa o sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapahamakan at katuparan ng kanilang mga kahilingan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabim sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.